beloved Boss Mike Cervera. Nabangan dahil sa pagiging substandard, pinapaayos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Housing Authority. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Pinapaayos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Housing Authority ang mga proyekto nitong hindi magamit para Hindi magamit! Sinayang lang ang kaperahan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, di baling maging substandard yan, basta magkaroon lang ng kita yan. Kickback ba? Kumbaga, kickback dito, kickback doon. Kaya nga masarap i-kick ang mga pagmumukha niya. Ano? Talaga. mapakinabangan. Direktiba ng Pangulo sa NHA, lahat ng proyektong baba National NHA, National Housing Authority. Oo. Minanduhan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan na ng instruction para naman mapakinabangan itong iniwan ni Digong. Bahay na lang na isa-isa, hindi tulad ng proyekto niya. Ang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, nagtataasan na condominium. May swimming pool, meron pang oval, at meron pang clubhouse na pwede nyong pagtahanan. Pagtahanan ng inyong pamilya para sa inyong pagbabanding habang ang inyong mga anak nagsiswimming. Pero dito, mga kababayan, sa proyekto ni Digong, mga kababayan, multo ang inyong makakabanding. Di ba? Yan po, mga kababayan, ang kaibahan ng proyektong Duterte at proyektong Marcos. Pag Marcos, garantisado, mag-i-enjoy kayo. Pag dito, proyekto ni Digunyong, asahan ninyo, may kasamang maligno. Bakit may maligno, Boss Mike? Walang tao. Hindi binahayan ng tao. Binahayan ng mga multo. Walay! Walang tao. Tinengga. Mga kababayan, walang bintana, walang pinto, walang tiles, walang CR. Saan ka pa? Yan pa yung proyektong pinagmamalaki nila. Di ba, mga kababayan? Yan po yung sinasabi natin ng kaibahan. Kung mamimili lang tayo, Digong between Pangulong Bongbong, abay, si Raulo na lang ang mamimili kay Digong. Di ba, mga kababayan? Malupit! Shoutout sa inyong lahat. Baka naman pwedeng magbatian kayo. Oo, ha? Kapayapaan ay sumainyo. Di ba? Linggo ngayon, mga kababayan eh. Maya lang, pupunta na tayo ng misa. Pasalamat tayo at tayo'y buhay pa. At pasalamat tayo ay hindi nawawala ang blessing galing sa Kanya. At maghingi tayo ng kapatawaran sa mga bagay-bagay nating nagawang kasalanan na hindi man natin sinasadya o sinadya, kailangan ihingi ng tawad. Di mo ba, mga kababayan? Ganon. Dapat ganon, ha? At dapat, mga kababayan, matuto kayong magpatawad. Magpatawad kayo sa mga taong mga mangmang, tanga, bobo, tulad ng mga aso. Di ba? Yung bang nananahimik ka, bigla kang kakagatin bigla, ano? Eto na, mga kababayan. Etong mga proyekto na ito ay direktiba, binigyan ng instruction ang NHA ni Pangulong Bongbong Marcos para isaayos ng mapakinabangan na ng ating maraming mga kababayan. Opo, ha? Yan po ang ating isang talakay ngayong gabi. Hapon na pala. Sorry naman, ano?
Hapon, mga kababayan. Okay, pasok. Bakit? Ano? Marcos Jr. sa National Housing Authority ang mga proyekto nitong hindi magamit para mapakinabangan. Direktiba ng Pangulo sa NHA, lahat ng proyektong pabahay na nasa ilalim ng ahensya na hindi naging maayos ang pagkakagawa ay kailangang magawa at matiyak na magiging matibay bago matirhan. Ganito Paano naman kasi kailangan patibayin? Pero ninyo mga kababayan, isang haplos mo pa lang, haplos ang pinag-uusapan. Haplos mo pa lang, tumutumba na yung mga pader niyan. Eh paano pa kaya pag hinawakan? Pero haplos pa lang, tumutumba na yan. Pag hinawakan mo, nako mga kababayan, baka magiba na yung buong ginawa nilang bahay na yan. Ha? At pasok! Oy, shoutout sa lahat ng mga bagong dating Ulitin ko lang, huwag niyo kalimutan mag-like. Oo, eto na. niya, sabi ng Presidente, ang ginawa ng pamahalaan para sa mga nabiktima ng Yolanda kung saan ay ang mga unang ginawang pabahay ay substandard. Nako, substandard, oo. Ano kaya masasabi ni Magalong dyan? Si Magalong daw anti-corruption yan. Pero Magalong, teka, bakit may nabalitaan akong itinamanda ka sa ombudsman? Ha? Magalong! Dati bilib na bilib ako sa'yo Oo. Pero bakit ngayon parang meron ako nakitang hinabla ka sa ombudsman? Dahil daw sa milyong halaga na parang binili mo raw na hindi mo dinaan sa konseho mo. Oo, di ba? Dapat kasi dinadaan yan tuloy. Bukod pa dito ayon sa Presidente ang iba pang kakulangan gaya ng sa kuryente at tubig dahilan upang hindi masyadong nagamit na kanila namang naayos na at naipamahagi na nitong nagdaang Biyernes. Ay, buti naman. Kaya pala nagkaroon na ng pintuan. Dati yan mga kababayan pinakita sa GMA. Walang kisame. Walang tiles. Walang bintana. Walang pintuan. Kung meron mang tahanan na walang hagdan, alam niyo ba yon? Yung tahanan na walang hagdan, kung meron nun, meron ding bahay na walang pintuan, walang bintana, walang sahig, walang kisame, walang inidoro. Puta lahat, wala. Substandard. Oo. Mga kababayan. Eto na, tuloy ko Kaya ang target ngayon ng gobyerno, ayusin ang mga nakaraang proyekto ng NHA na hindi mga kababayan, ayusin daw yung nakaraang proyekto ng NHA sa panunungkulan ni Digong. Na idol ni Magalong. Di ba Magalong idol mo si Digong? Aminin mo na. Di ka pa naman makukulong. Tuloy. ayos ang pagkakagawa at gawing matibay, lalo tinaasahan ang pagdating ng mga bagyo sa bansa. Lahat ng mga Buti pa si Pangulong Bongbong. Alam mga kababayan kung anong dapat gawin at kung paano pa kinabangan yung mga giba-giba ng iniwan. Iniwan? Nino? Ni Digong. Ni Digong? Sino yun? Idol ni Magalong. Kaya siguro ganon. May kaso rin din ng pandarambong. Ayos yung rhyme, Tugman-tugma, Kaya pala, idol ni Magalong si Digong. Dahil pareha sila kinakasuhan ng pandarambong. Tuloy. NHA project na gano'n na hindi magamit ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging technically na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na inaasahan natin darating dito sa Pilipinas. Yun! Teka muna. O baka naman gusto nyo nang ipakita yung donasyon ni Pangulong Bongbong pampalit ng bubong. Natandaan ko yun. Binanatan nyo yung donasyon dahil tinangay yung mga bubong. Pinalabas ng mga DDS at mga kakampi mo, attorney. Attorney Big. Di ba pinalabas nyo yung donasyon ng mga paawid, bubong, kahoy, pako, simento.
Pero ninyo pinalabas nila yun daw yung pabahay ni Pangulong Bongbong. Samantalang yung pabahay ni Digong hindi mapakinabangan yun. Anak ng tinapa talaga kayo. Oh, tuloy. Buti pa si Pangulong Bongbong alam. Alam kung paano yung pangangailangan ng mga Pilipino. Ha? Hindi tulad ni Nino. Ha? Sabi ni Furious Protector dito, corrupt si Magalong! Ala, hindi ako may sabi niyan, ha? Ito, si Furious. Magalong, nasan na yung ano? Nako, hinahanapan ng 943 million pesos. Ang laking pera niyan, mga kababayan. Konting kenbot na lang ni Magalong. Bilyon na ang halaga niyan. Ano? Bilyon na, mga kababayan. Oh, eto na, mga Yan ay pinatitiyak din naman ng Pangulo kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na pulido ang mga disaster resilient projects na nakalinyang gawin. Sinabi ng Chief Executive na sa Wait. Oh. Nangyari. Yon. Ah, tuloy mo. uli nilang pagkikita ni Secretary Bonoan ay kanilang nabusisi ang mga proyektong nakaline up ng Public Works. Ayon kay Pangulong Marcos, nais nilang masigurong maayos ang mga disaster resilient projects na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad na maaaring tumama sa bansa. Dapat niyang nasusunod ang plano sa proyekto at tapusin sa kung ano ang naitakdang oras. Kabilang na dito ang mga flood control projects na sabi ng Pangulo ay dapat na masigurong maayos ang disenyo upang makayanan. Ang ganda, mga kababayan, oh. Ang ganda-ganda, oh. Kita niyo yung flood control, oh. Oh, tuloy. Ang dumadalas na mga pag-ulan at mga pagbaha. Correct, ay nako, hindi nagawa ni Digong. Yung bang pinakita nilang bahay-bahay nun, gumawa lang ng isa at pinagmayabang nun. Yung pala, mga kababayan, yung mga proyekto na pinagmayabang noon ni Digong, na idol ni Magalong, aba, mga kababayan, pakitang tao lang yun. Oo. Pero mo, pumilip yung karamihan nung pinakita yung bahay. Ikinumpara sa project ni Aquino noon. Naniwala naman tayo. Tama? Yung pala, mga kababayan, hindi natapos ang lahat ng iyon. Kung hindi, mga kababayan, naku, naisahan na naman tayo nun. Ha? Puro substandard, mga kababayan, ang kanilang pinaggagawa dyan. Buti na lang dumating ang Pangulong Bongbong nang sa ganun, mga kababayan, ay maayos ang lahat. Ha? Ang lahat ng mga proyekto ni Digong nagiba-giba na. Kita niyo, mga kababayan, ang pagkakaiba? Diba? Oh, eto na, mga kababayan. Kausap namin ang kalihim ng DPWH upang busisiin ang kanilang mga pondo at proyekto. Tiyakin nila na lahat na ito, lalong-lalo na ang mga proyekto na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad ay maisasagawa ng maayos na ayon na plano at takdang oras. Correct, mga kababayan. Ha? Correct. Oo. Galing ni Pangulo. Nakatakdang panahon at dapat maayos, mga kababayan. Hindi dapat substandard ang mga nilalagay na materialis dyan. Siyempre, mga kababayan, tinitipid nila nung panahon ni Digong. Nang sa ganun, mga kababayan, malaki ang maging kickback doon. Di po ba? Pero si Pangulong Bongbong, mga kababayan, naku, mga kababayan, lahat ng naging proyektong natapos, tuloy-tuloy na napapakinabangan ngayon. Di ba? Tuloy. Itong nakaraang Biyernes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagta-turnover ng mahigit 3,500 mga matitibay na housing units sa pamamagitan. Nako, 3,500 units! Mga kababayan, Banat Boy. Oh, ano? 3,500 units, mga kababayan, ang pinamahagi ni Pangulong Bongbong. Matibay yon. Basta gawang Marcos, tatak Marcos, napakatibay niyan.
aabutan pa ng mga apo ng apo nyo yan. Mapapakinabangan. Ano? Ayos no, mga kababayan? Iba talaga. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, kung mayroon man na mangyayaring pagpili, siya magiging leader uli. Kung Digong at si Bongbong lang, mga kababayan, nako, kay Bongbong na ako. Di ba? Hindi lang yan. Isisingit ko lang, mga kababayan, yung mga proyekto na bago. Tibong hakbang ng mga dayuhan. Hindi na muna yan. Dito muna tayo. Bagong proyekto, mga kababayan, ha? Kakaiba to. Baka mamaya sabihin nyo, napakita ko na. Isang tulay na naman ang malapit ng matapos, ito ang Guaycam Bridge sa Zamboanga, Sibugay. Zamboanga, Sibugay, mga kababayan! Ito na naman ang proyektong malapit ng matapos ni Pangulong Bongbong. Ang tawiran na ito ay may habang 1.2 kilometers na 1.2 kilometers na tulay, mga kababayan. Proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Nandyan na si Takeru Miyamoto. Opo. Iyo kasi. Eto na. magdudugtong sa bayan ng Ulatanga, bayan ng Mabuhay at Talusan, Zamboanga, Sibugay. Mga kababayan, sa Zamboanga pala ito. Congrats sa mga taga Zamboanga. May panibago na kayong tulay na madadaanan nang hindi kayo nagsisiksikan sa mga maliliit na kalsada dyan. Ano? Mga kababayan. Hello. Ito ang pinakamahabang tulay sa Zamboanga Peninsula na proyekto ng Build Better More ni PBBM na Proyekto, maliwanag proyekto ito ni Pangulong Bongbong. Iba talaga. magpapalakas ng ekonomiya sa lugar. Lalakas ang ekonomiya. Siyempre, mga kababayan, yung mga produkto nila, madali na lang dalhin. Kung saan nila ibebenta, dadalhin, yung kanilang transportasyon, easy-easy na lang. Hindi nung panahon ni Digong at ng mga nakaraang administrasyon, pinabayaan, pwede naman palang magkaroon ng ganyan. Talay. Saludos sa bagong Pilipinas, dahil napakaraming proyekto para sa ikakaunlad ng Pilipinas at ikakaganang pamumuhay ng bawat Pilipino. Correct, mga kababayan, napakarami. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko yung sinasabi ko lagi, na ang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, pag tinalakay natin ngayong oras na to, matatapos pa tayo sa oras ng pagbaba ni Pangulo. Ganun karami. Kita nyo, mga kababayan, iba talaga, Iba talaga. Hindi lang yung proyekto. Pati katapangan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay talagang pinapamalas. Our beloved Boss Mike.